Okay, mga kaibigan, ayan. Andito tayo ngayon sa isang restaurant, kumakain tayo at dito tayo muna mag-vlog, di ba? Dito muna tayo mag-usap. Dito muna tayo magtsikahan dahil um, maganda ang ambience. Pero anyway, mga kaibigan, nakasando ako. Pero naka-jacket din ako. Pero bongga ang aking ang aking putis, charot lang. Anyway, ayan, so iniisip ko lang kung sa planong sinasabi ni Carlos Yulo na baka next year ay magpakasal na sila ni Chloe, paano, 'di ba? Paano ang magiging sitwasyon ng kasal nila? Ang kasal nila ay sa Huwes lang or ang kasal nila na paplanuhin parang sila-sila lang. Sayang naman kung sila-sila lang ang invited sa kasal at hindi invited ang kanyang mga magulang. So parang kulang ang kasal, hindi buo, kumbaga hindi maayos. Dapat pag kinasal ka, syempre iyan yung isang beses lang mangyayari sa buhay mo na ikakasal ka, 'di ba? Sa bagay, pwede ka naman magpakasal ulit pala kung makipag-iwalay. Charot lang. Pero hindi. Ang maganda talaga naman, kung pagpapakasal dapat, nakaplan, di ba? So, parang nabanggit na yan ni Carlos na may plano na silang magpakasal ni Chloe. Pero, until na wala pa rin naman update kung talagang sure na sure kung magpapakasal ba talaga o ano lang ba yun ni Carlos. Pero anyway, hintayin natin yung sitwasyon na maging maayos na sila ng kanyang pamilya. Pero sana bago siya magpakasal, bago siya lumagay sa tahimik, ayusin niya muna ang pamilya niya kasi mas maganda pa rin yung may blessings ng pamilya niya, lalo na ng mga magulang niya kung siya ilalagay sa tahimik, di ba? Kasi 'di ba, lalagay na nga sa tahimik tapos magulo pa rin ang buhay mo. 'Di ba? Parang hindi naman hindi naman maganda na lalagay ka sa tahimik tapos magulo pa rin ang buhay mo. O sana bago siya lumagay na sa tahimik, maayos muna niya ang pamilya niya na magkasundo-sundo sila, magkaayos-ayos sila. Kasi kung another na naman siya magpapakasal, magiging problema na naman dahil dadagdag lang ang problema niya. So dapat sana bago sila lumagay talaga sa tamang pupuntahan nila, maging maayos muna ang buong pamilya. Sana pagkasundo ni Carlos ang pamilya niya at saka ang pamilya side ni Chloe para at least 'di ba hindi na komplikado, 'di ba? Tsaka baka this time kung magkaanak na sila, baka tuluyan ng matanggap ni Mami Angelica ang pagsasama nilang dalawa kasi magkakaroon syempre ng supling ang kanilang pagsasama. So, yun lang kasi parang naiisip na yun ni Carlos kasi nga naman dahil meron na siyang pera, pero yun nga, pag-usapan natin din yung pera. Kasi mamaya natin pag-usapan. Pero yung pagplano, pagpapakasal dapat nilalagay talaga yan sa tama. Nilalagay talaga sa tamang oras, tamang panahon, at tamang pagkakataon. Anyway, doon naman sa pera, sana yung pera niya, ilagay niya rin sa tama. Kasi hindi porket may 100 million siya, hindi na mauubos siya. Naku, sa mga bagay na ganyang merong silang mini-maintain na mga bayarin, 'di ba? Yung bills, 'di ba? Lalo na sa condo, marami siyang binabayaran, monthly dues, 'di ba? Yung babayaran, may tax ka pa rin na babayaran diyan, 'di ba? So kahit bigay yan, may babayaran ka diyang tax. So syempre saan kukunin yung pambayad kung wala namang pumapasok na pera at puro palabas ang pera. So dapat
mag-isip na rin si Carlos kung anong negosyo ang papasukin niya, yung tamang negosyo para at least kahit paano ay may pumapasok sa kanya na pera, may pumapasok na pera sa bulsa niya, hindi yung puro palabas lang ng palabas. Kasi so far wala pa siyang iniisip dahil marami siyang pera. Pero hanggang kailan yung pera? 'Di ba? Yung pera ay nauubos pero pag ininvest niya yan sa tamang pamamaraan ay lalago pa yan, 'di ba? Kung hindi naman siya pala rin na hindi na siya kukunin ng mga produkto para maging endorser, mag-isip na siya. Mag-isip na siya ng tamang pagkakalagyan ng kanyang pera. Kasi mahirap na kapag naubos na yung pera at na punta lang sa wala. So, yun dapat ang tutukan ngayon ni Carlos kasi mahirap na kapag lumipad sa hangin, di ba? Mahirap pag lumipad sa hangin yung pera, hindi mo na mahabol, parang lobo yan. Lumipad sa langit, hindi ko na nahabol, di ba? So, dapat mag-isip si Carlos ng tama pamamaraan kung paano palalaguin yung pera. Dahil sa ngayon, ang pera pag napalitan, ang 1,000 pag napalitan, hindi na 1,000. At ang 1,000 ngayon parang 100 na lang ang halaga. So imaginein mo yan. Syempre, si Chloe palaging ang pinapakita mga gamit, pinapakita niya mga bags, puro mga signature. Syempre, magkano ngayon ang signature na bags? Ang pinakamura dyan, 300. Diba? 300,000. So, kaya dapat mag-isip na si Carlos kung saan niya dadalhin ang kanyang pera dahil ngayon pa lang talaga dapat ayos na kasi sabi naman niya may team naman na nag-aayos ng kanyang savings kung saan dadalhin, kung saan pupunta. Kaya sana mapunta sa magandang kapupuntahan at lumago lalo ang kanyang pera. Kasi, di ba, may chismis na nababawasan na daw yung pera niya, may chismis na nagbabawas na, hindi na daw 100 million ang pera, ganyan. So, mahirap kasi pag palabas na palabas ang pera. Kapag palabas ang pera, mahirap na. Kapag walang pumapasok at walang income, di ba, magkaka-income na naman ulit siya pag another game sa 2028 pa. Kailan pa? 3 years pa yon, 'di ba? Kung magkaka-gold pa siya, 'di ba? Tingnan natin, 'di ba? Kung talagang nag-iisip na si Carlos sa kanyang sarili at lalo na kapag sila ay kinasal na, lalo na kapag sila ay nag-isip na maging mag-isang dibdib. So, yun ang pakakaisipin talaga ni Carlos na dapat yan ay nilalagay ang pera niya kasi pinaghirapan mo yan, Carlos. Talagang dugot pawis ang pinagpuhunan mo dyan. Kailangan yung pera mo magamit at mailagay sa tamang kalalagyan dahil kapag ang pera na wala, nakuhirap na ulit siyang kitain. Buti kung magkakagold ka pa next 2028. What if kung hindi ka na magkagold, allowance lang ang may bibigay, incentives lang ang mabibigay sa'yo. Diba? Magkano lang incentives doon? Hindi nga abot ng 2 milyon. Diba? O sabihin na natin 5 milyon. Magkano lang naman ngayon ang 5 milyon? Diba? Pag nabariyahan, wala na. Tapos na. Diba? So, pero kung ibinigay niya yan sa mama niya, nailagay yan sa nailagay sa tamang pamamaraan na business kasi si Angelica, magaling na businesswoman, di ba? Tingnan mo nga naman, napapalago niya yung kanyang live selling, di ba? Ang daming namimili, ang daming customer siya. So, nakakatuwa lang dahil siya talaga, nakukontinue niya yung kanyang sarili, kahit saan siya ilagay, talagang panalo pa rin. Hindi talaga siya nawawala. Talagang kahit anong mangyari, hindi siya patatalo sa hamon ng buhay. Yan lang ang maganda sa kay Angelica. Kaya dapat ganun din si Carlos, maging wise din sa kanyang pera dahil kapag hindi yan nilagaan yung pera niya, naku, mawawala yan. Naku,
Naku, mahirap mawala ng pera sa panahon ngayon. Ang pera ay importante, ang pera ay mahalaga, ang pera ay, kung wala kang pera, wala kang makukuhang respeto sa paligid mo. Yun. So, dapat ilagay ni Carlos sa tama ang pagkakalagay niya sa kanyang pera. Bago sila magpakasal o kung magpapakasal man sila, naku, dapat ilagay muna nila sa tama, i-invest nila sa tama para tuloy-tuloy ang ginawa ng kanilang buhay. Yun lang, Carlos.